Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Ako si Teacher Aiza at tayo ay nasa ating ika-4 na linggo ng ating aralin sa Filipino 5 at ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay mga tulang pambata. Para naman sa wika, ito naman ang ating pag-aaralan, metapora, yung ating tayutay na metapora o pagwawangis at pang-abay na panalungat. So handa ka na ba sa ating bagong aralin sa linggong ito? Kung gayon, samahan niyo ako sa panibago nating paglalakbay at pagdalumat sa ating mga aralin sa Filipino. Narito yung mga iba't ibang kasanayan na inyong dapat na matamo at makamit pagkatapos ang ating aralin at kung hindi man ay pagkatapos, bago matapos ang unang quarter ng inyong pag-aaral sa Filipino 5. Para naman sa ating maikling balik-aral, ating sagutin ng tama ang bawat tanong dito na ating nakikita. So una, ano-ano ang mga salitang naglalarawan? So ang ating mga salitang naglalarawan ay mayroon tayong mga salitang naglalarawan at tinatawag natin itong mga pang-uri at pang-abay. Ano ba yung pang-uri? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Ano ba yung ating mga pangalan? Ito yung ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o okasyon. Ang ating namang mga panghalip, ito yung mga salita na humahalili sa pangalan. Siya, ikaw, tayo, kami, kayo, ito, okay, at marami pang iba. So ano ba yung pang-abay na alam mo na? Magbigay tayo ng halimbawa ng mga pang-abay. Pang-abay na pamanahon na kung saan ito ay ibinibigay sa atin kung kailan naganap ang kilos, pang-abay na pamaraan kung paano isinagawa ang kilos, pang-abay na panlunan kung saan naman ginanap ang kilos, pang-abay na meron pa tayong pang-abay na pananggi, okay, pang-abay na panang-ayon, pang-abay na kosatibo, yan, at napakarami pa nating ibang mga uri ng pang-abay. Okay, so sunod, magbigay tayo ng isang uri ng pang-abay at sabihin ang gamit nito. So, nagbigay na tayo ng ating mga halimbawa, kani-kanina lamang. Para sa isang maikling gawain, salungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap at bilugan ang salitang inilalarawan nito. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang uri ng pang-abay. So, batay dito sa ating slide, nakasalungguhit ang ating pang-abay na ginamit at naka-highlight naman ng kulay rosas, no? Yung ating inilalarawan at nasa kulay itim naman ang tinta ng uri ng pang-abay na ginamit sa ating mga pangungusap. So halimbawa, sina Minmin at Doti ay masayang naglalaro ng sungka. So ano yung ating pang-abay dito? Yung masaya. Tapos, ano yung inilalarawan niya? Naglalaro. Ang naglalaro ay isang pandiwa. At anong uri ng pang-abay ito? Pamaraan, sapagkat sinasagot ng pang-abay na ito kung paano naglaro sina Minmin at Doti. At yun ay masaya. Okay. So, pangalawa naman, so magbigay tayo ng dalawang pagpapaliwanag, ano? Para sa bilang 2, ang ating pang-abay na ginamit ay kahapon at ang binibigyang turing nito ay binigay at ang uri ng pang-abay ay pamanahon. Bakit pamanahon? Sapagkat inilalarawan ng kahapon kung kailan binigay yung sungka ng kanilang lola. Okay, so tayo ay magbabasa ng isang balita, no? At ang balitang ito ay may kinalaman sa ating karapatan, lalo na't karapatan nyo bilang mga bata. Sapagkat sa linggong ito, tayo ay magbabasa ng isang tula na may kinalaman sa kabataan. Okay? So, ang ating balita na babasahin ay hindi naman siya sensitibo, pero para ito imulat tayo sa kung anumang karapatan, lalo na kayo, dapat na alam nyo ang inyong mga rights, no, bilang isang bilang bata. At unang-una na rito ay ang karapatan nyong mabuhay. Okay? Karapatan nyo na isilang, karapatan nyong mabuhay sa mundong ibabaw. So,
Bakit daw mahalaga na malaman at maunawaan mo ang iyong karapatan bilang isang bata? Unang-una, para hindi ka ang tawag dito. Unang-una, para ikaw ay okay. So para kayo ay mabigyan ng proteksyon, 'di ba? Respeto at pantay na pagtrato sa lipunan, no? Ito pa, napakarami pang mga dahilan kung bakit na dapat na maunawaan mo at malaman mo ang karapatan mo bilang isang bata at bilang isang tao, para maprotektahan mo ang sarili, para maging makatarungan ng pagtrato sa iyo, para magamit mo ang iyong boses, para mapangalagaan ang iyong kinabukasan, para matutong igalang din ang karapatan ng iba. So tandaan natin, no, ang karapatan ay hindi pribilehiyo, ito ay para sa lahat, kahit sino ka man. So ibig sabihin, unang-una, karapatang mabuhay kahit sino ka pa, kahit saang pamilya ka pa nagmula, karapatan mo ang mabuhay. So narito yung balita na inyong babasahin. So nitong Biyernes na umaga, February 9, 2024, ay naiulat ng Quezon City Police Station 9 ang isang nakakalungkot na balita. Isang bagong silang na sanggol ang iniwan sa CR ng isang gasolinahan sa kanto ng Camias Road at Kalayaan Street. Ayon sa report, akala ng mga crew ng gasolinahan na nag-CR lang ang babaeng huling pumasok dito. Nagsabi pa nga daw ito sa sumunod sa kanya na nag-CR na huwag munang gamitin ng CR dahil ito daw ay madumi. Siya daw ay may period ng araw na yon, no? Kumbaga may dalaw siya nung araw na iyon at kumalat ang dugo nito sa palikuran. Pero nang pasukin ang loob ng CR, hindi lang dugo ang nakita ng crew kundi pati isang bagong silang na sanggol na nakabusal pa ang bibig ng tissue. Base sa CCTV ng gasolinahan, ang nasabing babae at ina ng sanggol ay bumaba sa isang sasakyan na kung saan makikitang may tatlo pa itong kasama. Ayon sa backtracking ng mga pulis, maraming gasolinahan daw ang pinuntahan ng babae at mukhang sinadya nito ang mga anak sa huling gasolinahang pinuntahan dahil alam niyang madaling marerescue doon ang kanyang sanggol. Yung nanay siguro, alam niya na malapit ang pulis doon, kaya doon niya iniwan yung bata. At alam niyang marerescue doon ang bata. Ito ang pahayag ni Police Colonel Ferdinand Casino Ocasiano. Siyang station commander ng QCPD Police Station 9. Ayon pa kay Casiano, nasa pangangalaga na ng DSWD ang sanggol. Ito ay pinangalan ng Malaya dahil sa barangay Malaya nangyari ang insidente. Ang ina ng sanggol ay maaring maharap sa kasong abandoning of minor sa oras na matukoy ang pagkakakilanlan nito. So, itong balita na ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatan ng isang bata o ng isang tao, yung karapatang mabuhay. So, iisipin natin, lalo na itong nanay, maaari pa siyang maharap sa kasong abandoning of minor. Ibig sabihin, pwede siyang kasuhan kapag nakilala kung sino siya at dahil sa ginawa niyang pag-abandona sa kanyang sanggol. Tatandaan natin, bagamat kayo ay nasa ikalimang baitang pa lamang, na yung mga bagay-bagay na ginagawa natin, lahat yan ay may kaakibat na resulta. Hindi ba? Sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng kumbaga desisyon sa buhay, lahat yan ay may kaukulang bunga. Okay? Kaya bago gumawa ng mga bagay, alamin natin kung ano ba yung magiging konsekwensya, ano ba yung ibubunga nito, at kung kaya ba nating harapin yung responsibilidad na kaakibat nito. So, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng nanay na nag-abandona sa kanyang sanggol. Baka maaring hindi alam to ng kanyang magulang. Siguro naisip niya hindi niya pa kayang buhayin yung bata. Pero ano't ano pa man, hindi po tama yung ginawa niyang pag-aabandona sa sanggol, sa sarili niyang anak. Sana bago niya ginawa yung bagay na yan ay naisipan niya munang mabuti kung tama ba. Maraming pwedeng hingyan ng tulong, maraming pwedeng taong lapitan para gumabay sa ganitong klaseng mga halimbawang mga ina na hindi pa handa na mag-alaga ng kanilang sanggol. Sa halip na iwanan, at yung iba ay nakakalungkot, tinatapon pa nila sa basura. So lubhang nakakalungkot po yung mga ganitong klaseng balita. Okay? So kayo dapat malaman niyo inyong karapatan para hindi kayo maabuso ng ibang tao. Maproteksyonan niyo yung sarili at
tayo ay matutong igalang yung karapatan din ng kapwa natin, bata at tao. So dahil tayo ay magbabasa ng isang tula, atin munang hawanin yung mga salita na ating makakasalubong sa pagtalakay ng ating aralin sa araw na ito. So piliin sa bandang kanan ang kahulugan. So dito sa ating slide ay nasa ibaba yung kasing kahulugan ng nasalungguhitan sa loob ng kahon. So sabi dito, si nanay ay ilaw ng tahanan. So ano kaya ang tamang sagot dito? Gumagabay at nagbibigay o pinagmumula ng liwanag? Okay, may dalawa tayong uri, no? Pansinin natin yung dalawang uri ng kahulugan natin. Ito yung ating mga lagi-lagi nating pinag-aaralan sa bawat aralin natin, hindi ba? Yung pagtukoy sa mga literal na kahulugan ng mga salita at kung ano naman yung kahulugan nito batay kung paano ito ginamit sa pangungusap o ano yung konteksto kung paano yung pagkakagamit sa salita. So si nanay ilaw ng tahanan, so yung ilaw dito ay gumagabay at nagbibigay. Pangalawa, itinuturing kang anghel ni tatay. Ano ba ibig sabihin ng anghel? Nagbabantay o nagbibigay ng direksyon o isang nilalang na may kapangyarihan. Ang hangin ay haplos na nakakapagpahina. Okay, nakakapagpaginhawa, nakakapagpahina. Okay, masahe o himas o nagbibigay kapahingahan. Okay, haplos na nakakapagpahinga siguro yung ating bilang 3. 4, ang tanawin ay paraiso sa sobrang ganda. Ano kaya yung paraiso dito? Kalangitan o lugar na kaaya-aya. At yung bilang 5 natin, ako ay lagi nasa puso ng aking pamilya. A, minamahal o B, bahagi ng katawan. Okay, so ito yung ating tulang pambata na babasahin. Pinagpalang bata, isinulat ni Lilibet C. Agno. Basahin natin ng mabuti at unawain. Taong 2006 nung una kong makita ang liwanag. Sa lungsod ng Lawag ako'y ipinanganak. Pilipino ang aking ipinagmamalaking nasyonalidad. La Reyna Jessica Agno ang sa aking itinawag. Ako ay nag-aisip at lumaking maligaya, laging nasa puso ng pamilyang mapag-aruga. Sadyang inaalagaan ng aking anghel na ama at tunay na ginagabayan ng ilaw kong ina. Sa Barangay Visaya kami nakatira, isang lugar na talagang tahimik at payapa. Ang hangin ay haplos at tunay na sariwa. Ang tanawin ay paraiso, totoong maganda. Doon sa amin, ako'y talagang nalilibang. Kami ay naglalaro ng aking mga kaibigan. Nagbibisikleta kami sa mga lansangan, naliligo sa ilog kasama ang mga pinsan. O anong saya ang aking nadarama sa piling ng pamilya at mahal na bansa. Pinahahalagahan ang mga tulad kong bata, mga karapatan ko ay aking natatamasa. Okay, so ating talakayin, bigkasin ng mahusay at padamdamin ng tula habang binabasa. Okay, nabigkas na natin habang kayo ay nakikinig. Okay, basahin muli ang tula at talakayin ang nila. Okay, ano yung layunin ng tula? Makikita natin doon na siya ay isang bata na batay sa tula na ating binasa, siya ay masaya sa kanyang buhay. Minamahal ng kanyang pamilya, inaaruga, inaalagaan. Siya ay nakapaglalaro ng matiwasay kasama yung kanyang mga kaibigan at malaya siyang naipadarama yung kanyang pagmamahal sa mga taong nagmamahal sa kanya. Okay, so sino yung nagsasalita at ano ang kanyang kwento? So ang nagsasalita ay yung may akda ng kwento at kanyang isinasalaysay sa paraang patula kung paano siya, kung kailan siya pinanganak, ano yung naging buhay niya nung siya ay bata pa o musmus pa lamang. Okay, so anong sakno ang maaring simula, katawan at wakas ng kanyang kwento? Siyempre, yung simula ay yung unang saknong na kung saan dito ipinaliwanag niya kung kailan siya pinanganak at ano yung ipinangalan sa kanya. Yung katawan naman ay yung mga bahagi na tinatalakay na niya kung ano yung naging karanasan niya nung siya ay bata. At yung wakas naman ay pinaparating niya na siya bilang bata ay natatamasa niya yung mga karapatan niya bilang isang bata. So, ibig sabihin, na-experience niya, nararanasan niya ng maayos yung mga dapat niyang maranasan bilang isang bata na may kaugnayan sa kanyang karapatan.
Okay, so bakit masaya yung bata? So dahil nakakapaglaro siya, mahal siya ng kanyang nanay, mahal siya ng kanyang tatay, marami siyang kaibigan, malinis yung kanyang paligid, yung kanilang tahanan ay punong-puno ng pagmamahal, yung kanyang paligid ay marami siyang kaibigan, maaliwalas ang kanilang lugar kung saan siya nakatira. So ano ang karapatan ng batang tinutukoy sa mga saknong na 1 hanggang 4? So maaari mo ba yung tukuyin? So una, karapatang mabuhay, karapatang mahalin ng mga magulang, karapatan makapaglaro, karapatang makakain ng maayos, karapatang makapag-aral, at iba pa. Okay, so maaari mo bang iugnay yung ating tula sa iyong karanasan bilang bata? Okay, at may mga bata na hindi nagkakaroon ng pagkakataong makapaglaro dahil sa mga gawaing bahay. So, ibig sabihin, ang bawat bata ay hindi pare-parehas ng uri ng buhay na nararanasan. May mga batang mapalad na ipinanganak sa marangyang pamilya. May mga bata ring mapalad na kahit hindi ganong karangya ang buhay, ay mahal na mahal sila ng kanilang mga magulang. May mga bata na hindi gaanong pinalad at ipinanganak sa hindi marangyang pamilya, at kailangan pa nilang maghanap buhay para makatulong para makakain ang kanilang pamilya. At may mga bata talaga na medyo sawing palad na hindi nakakapag-aral at bagkus sa murang edad ay nagtatrabaho na para tumulong na makakain at maitawid ang araw-araw na pamumuhay ng kanilang pamilya. So ano ba yung inyong mga ginagawa para makapaglibang? Okay? So, ano ba yung mga nilalaro ninyo? So, sabi nila ngayon, no, magkaiba na ang panahon ng kabataan ngayon sa panahon ng kabataang dati. Okay? Mga bata dati ay nakakapaglaro pa sa labas. So, sana kayo rin ay nakakapaglaro pa kasama yung mga kaibigan nyo ng habulan, ng mga tumbang preso, patintero, nakakatakbo pa ng malaya, nakakapaglaro pa ng saranggola, hindi ba? Mga tumbang preso at iba pang mga larong Pinoy, at hindi lang laging nakatutok sa gadget at naglalaro ng mga online games. So, paano ba kayo inilagaan at inaruga ng inyong magulang, hindi ba? So, gaya ng ating binanggit kanina, ang bawat bata ay iba-iba ng karanasan. Ang bawat bata ay may iba't ibang klase rin ng magulang na kinagisnan. Ibig sabihin, although ang mga walang magulang na naghangad ng hindi maganda sa kanilang anak. At dapat po talaga lahat ng magulang mahal ang kanilang anak. Pero hindi natin pwedeng i-judge yung mga magulang din na iba yung kanilang paraan ng pagpapalaki sa mga anak. Dahil hindi natin alam din kung ano ba yung naging karanasan nila, no, nung sila ay bata pa. Kasi case to case basis, ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang karanasan, kaya hindi rin natin pwedeng diktahan, hindi ba? At mahirap i-judge yung klase ng buhay o klase ng pagmamalaki ng isang magulang sa iba pang magulang. Pero generally speaking, pangkalahatan, walang magulang na naghahangad ng masama sa kanyang anak. At kahit na anong mangyari, kahit na gumapang pa yan sa pagtatrabaho, gagawin lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Okay? At ilarawan ang lugar na inyong tinitirahan. So, syempre, ganun pa rin. Hindi lahat pare-parehas ng tirahan, hindi ba? Pero, ang mahalaga, ligtas, sama-sama, at may nasisilungan ang bawat isa. Narito yung 7 karapatan ng batang Pilipino, mapaunlad ang kanyang kakayahan, hindi ba? Yung talent niya, mahasa niya, mapaunlad niya. Pangalawa, magkaroon ng tahanan at pamilyang nag-aaruga. Okay, ang bawat isa sa atin ay may karapatang magkaroon ng pamilya at ng tahanan na masisilungan. Pamilyang nag-aaruga at nagmamahal, at tahanan na masisilungan. Ang bawat batang Pilipino ay karapatang manirahan sa tahimik at payapang pamayanan. Okay, wala namang nagnanais tumira sa lugar na magulo. Okay, so karapatan po natin yan.
Karapatan ninyo mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Okay? Kaya nga hanggat maaari, hindi ba, sa bawat barangay, nagkakaroon sila ng mga pampublikong parke, mga pampublikong palaruan sapagkat karapatan ng bawat bata na makapaglaro at makapaglibang. Okay, karapatan ninyong maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Yan. Lahat tayo ay may karapatang pagkapanganak sa atin, bigyan ng pangalan at kung ano yung ating nasyonalidad, kung saan ba tayo ipinanganak. Gayon din, karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. 'Di ba? Walang bata na dapat hindi nakakapag-aral dahil isa sa karapatan ninyo ay makapag-aral. Gayon din, ginagawa lahat ng paraan ng Estado para mabigyan kayo ng libreng edukasyon. Hindi lang libre, kung hindi, di kalidad na edukasyon. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. Okay, so kaya ang bawat barangay sa atin, diba, may mga health center para lahat ng bata ay mabigyan ng bakuna, mabigyan ng bitamina, gamot, at gayon din manatiling malusog ang mga pangangatawan. Okay? So sa bawat lugar din, balikan natin yung magkaroon ng sapat na edukasyon. Hanggat maaari, hindi ba nagtatayo ng mga pampublikong paaralan nang sa gayon walang bata ang hindi makapag-aral. At syempre kapag public school, alam natin dito ay walang bayad. Okay, so ngayon naman, forma naman, ano yung struktura ng tula? Ilang saknong mayroon ba tayo? Ilang taludtod na makikita sa bawat sakno? May tugmaan ba ang mga taludtod? Mayroon po, magbigay ng halimbawa. Ano naman yung mga simbolong ginamit sa tula? Itanong sa mga mag-aaral kung paano ginamit ang tula, yung mga salitang may kahulugang konotasyon tulad ng puso, anghel, ilaw, haplos at paraiso. At bakit hindi angkop sa tula ang literal na kahulugan ng mga salita? Okay, so dito dapat nating talakayin yung struktura, di ba? O yung mga elemento ng isang tula. Okay, bagaman hindi natin mailalagay yung slides dito, pero papahapyawan natin ito ng paliwanag. Okay, yung saknong, ito po yung berso sa isang tula, yung pagkakahati-hati niya. Ang taludtod ay isang linya sa bawat berso. Okay, ang tugma, ito naman yung magkakatunog yung mga salita sa dulo ng isang tula. So mahalagang elemento ang tugma dahil napapaganda nito at nagiging parang mas masining, mas maganda, mas maindayog yung pagbasa natin ng tula. At yung mga simbolong ginagamit sa tula, napakahalaga yung mga salita na may ibang kahulugan. Kung magamit tayo ng mga salita na may konotasyon, no? Iba yung kanilang pagpapakahulugan. Sapagkat higit na nagpapalalim yung mga salitang ito sa tula. Mas napapalalim nito yung kahulugan at damdamin ng isang tula. So bakit hindi angkop sa tula ang literal na kahulugan? Sapagkat kapag sinabi kasi nating tula, isa itong masining, no, na pagpapahayag ng ating mga emosyon, ng ating damdamin, o isang masining na paraan ng pagsasalaysay gaya ng ginawa ng may akda sa kanyang buhay. Hindi niya lang basta sinulat sa paraang pasanaysay yung kanyang buhay, kung hindi masining niya itong isinigawa sa pamamagitan ng pagsulat nito sa gamit ang isang tulang pasalaysay. Okay, so narito yung pagsasanay, pangkatang gawain, at paglalapat at pag-uugnay, may kinalaman pa rin sa inyong gawain. So ngayon naman atin namang talakayin yung tayutay na pagwawangis o metapora o metaphor. So ang tayutay ay masining na paraan ng pagpapahayag. Malipit itong gumagamit ng mga malalalim na pananalita na may ibang pagpapakahulugan at napakarami nitong uri. Isang uri na rito ay ang metapora, hindi ba? Ito ay uri ng tayutay na kung saan direktang hinahalintulad yung isang bagay sa isang tao o isang bagay sa isa pang bagay. Okay, direkta niyang hinahalintulad. Okay? So ano-ano ang tayutay na napag-aralan niyo ng grade 4? At sa aralin 3 ng grade 5. Yan. So ano ba yung mga di ba meron tayong mga simile, metapora, pagtutulad, pagwawangis. Yan yung laging unang dalawa, hindi ba? Yung basic natin na 4 lagi na hindi nawawala, simile o pagtutulad, metapora o pagwawangis, personifikasyon o pagsasatao, at hyperbole o pagmamalabis. Okay.
So, ano ang metapora? Ito nga yung direkta. Halimbawa, siya ay kawayan sa tibay. 'Di ba? Kasi pag kawayan, nagsisway lang siya. Pag malakas ang hangin, tutungo pero babangon ulit. No, hindi siya nababali. Okay, ano pa? Ang kanyang pisngi ay bulak sa lambot. So, direkta nating hinahalin tulad yung kanyang pisngi sa bulak. Okay, kapag simili o pagtutulad, ang kanyang pisngi ay kapara ng bulak sa lambot. Gumagamit tayo ng mga salitang kapara tulad ng, kagaya ng. Ang metapora, direkta. Okay. So, ano ang kahulugan ng taglay ng mga salitang ginagamit sa pagwawangis? Depende kung paano nila hinahalin tulad yung salita sa isa pang salita. So, anong ibig sabihin ng kahulugang denotasyon at konotasyon? Pag denotasyon, ito yung literal na pagpapakahulugan natin sa salita. At kapag konotasyon naman, ito naman yung malalim o tagong kahulugan ng isang salita batay sa paraan kung paano ito ginagamit. Okay, so pagkilala sa metapora, sa lungguhitan ang mga ginamit na metapora sa akda, pagkatapos ibigay ang kahulugang konotasyon ng mga ito at isulat ang mga sagot sa talaan. Dito naman sa pagsasanay na kaakibat naman ng konotasyon at denotasyon, kilalanin kung konotasyon o denotasyon ng kahulugan ng mga salitang may salungguhit, isulat ang K kung konotasyon o yung nakatago o may kaakibat na kahulugan batay sa kung paano ginamit sa pangungusap, at denotasyon naman kung literal na pagpapakahulugan. So dito naman sa pagsasanay, bumuo ng tatlong pangusap tungkol sa larawan. Ang unang pangusap ay nagsasaad ng kahulugan at denotasyon. Ang ikalawa ay nagsasaad ng kahulugang konotasyon. At ang pangatlo naman ay gagamitan ng metapora. Okay, so halimbawa, bagyo. Una, maraming bagyo ang dumadaan sa bansang Pilipinas. Literal na bagyo, malakas na ulan, may kasamang hangin. Letter B, napagtagumpayan niya ang mga bagyong dumaan sa kanyang buhay. Ginamit yung bagyo dito bilang simbolo ng mga suliranin, mga problema na kanyang kinaharap sa buhay. Letter C, ginamit naman ito bilang tayutay. So, ang nangyaring aksidente ay isang malakas na bagyong pinagdaanan niya ngayon. So, yung aksidente ay hinalintulad sa malakas na bagyo. Direktang hinalintulad sa malakas na bagyo. Okay, so ganun din ang inyong gagawin para sa ahas, bituin, at ulo. Tayo naman ay magtungo sa pang-abay na panang-ayon. So, isang uri uli ng pang-abay. So, papansinin natin yung mga may salungguhit na mga salita. Siya ay sadyang inaalagaan ng kanyang ama. Siya ay tunay na ginagabayan ng kanyang ina. Nakatira siya sa isang lugar na talagang tahimik at payapa. Ang hangin doon ay tunay na sariwa. Ang tanawin ay totoong maganda. Siya ay talagang nalilibang doon sa kanilang lugar. Ano ang ating napapansin sa mga salitang nakasalungguhit? Sila ay parang sinasang-ayunan nila yung paglalarawan na ibinibigay doon sa mga binibigyang turing ng mga salita. So, ang tawag natin dyan ay mga pang-abay na panang-ayon. Sumasang-ayon sila sa statement mismo, sa paglalarawang ginagawa doon sa salita o doon sa ating paksa. Okay, so suriin ang bawat pangungusap, patukuyin ang pandiwa o pang-uring ginamit dito. Okay, mga pangungusap na may pandiwa. Siya ay sadyang inaalagaan, okay? Siya ay tunay na ginagabayan, siya ay talagang nalilibang. Pag may mga pang-abay ito, yung binigay nila noong una ay mga pangusap na may pandiwa. Yung ikalawa naman may mga pangusap na pang-uri. No, ito naman yung una, pandiwa yung inilalarawan ng pang-abay. Pangalawa, pang-uri naman yung inilalarawan ng pang-abay. Okay, tukuyin ang mga salitang naglalarawan sa mga pandiwa at pang-uri. Okay, may mga salungguhit na po yan. Okay, ang pang-abay na panang-ayon ay maaari ring gamitin sa paglalarawan ng kapwa pang-abay. Kasi yung kanina, yung binigay natin yung mga halimbawa na
pang-abay na panang-ayon na naglalarawan sa pandiwa at pang-uri. Ito naman ay mga pang-abay na panang-ayon naglalarawan sa kapwa pang-abay. So halimbawa, totoong mahirap maghanap ng pera para sa pamilya. Okay, ang pang-abay dito o ang pandiwa, maghanap. Inilalarawan siya ng isang pang-abay, mahirap maghanap. Inilalarawan ng pang-abay yung pandiwa. Ngayon, mayroong totoo sa unahan. So, yung totoo, siya ay pang-abay na naglalarawan sa kapwa niya, pang-abay na mahirap. Pangalawang halimbawa, sadyang mahirap tumulong sa mga bata ang taong yan. Ang pandiwa natin, tumulong. Inilarawan ng mahirap, mahirap tumulong. So, yung mahirap ay pang-abay na naglalarawan sa pandiwa. At yung sadya ay pang-abay na naglalarawan sa kapwa niya, pang-abay na mahirap. Okay, sunod, si Mayor talagang walang sawang gumagawa ng mga programa para sa mga mag-aaral. So, pandiwa natin gumagawa, ito'y binibigyang turing ng salitang walang sawa na isang pang-abay. At yung walang sawa naman na isang pang-abay ay inilalarawan pa ng kapwa niyang pang-abay na talaga. Na ang mga ito ay mga pang-abay na panang-ayon, totoo, sadya, at talaga. Narito yung ating pagsasanay na inyong gagawin. Dito naman, inyong basahin ang balita tungkol sa bagong programang pang-edukasyon ng Bansang Pilipinas para sa mga tulad mong bata. Sumulat ka ng inyong opinyon tungkol sa talata at ipahayag mo rito gamit ng anumang pang-abay na panang-ayon. So, maaari kang pumili sa mga salita sa loob ng kahon. So, ito ay may kinalaman sa bagong patakaran ng kagawaran ng edukasyon para sa mga kabataan. So, ito ay yung pagpapatibay sa matatag curriculum na mas kilala natin ngayon bilang revised K-12 curriculum. So, maaari mo itong basahin at maaari kang magbigay ng iyong mga opinyon gamit yung mga pang-abay natin na panang-ayon na iyong nakita sa loob ng kahon. So, para sa ating mga paglalahad, narito yung pagbubuod natin o paglalahad natin sa ating aralin. So, ito yung mga karapatan mo bilang bata, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, magkaroon ng tirahan at pamilyang nag-aaruga sa kanya, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan, mabigyan ng pagkakataong makipaglaro at makapaglibang. Ang ating pang-abay na panang-ayon ay nagsasaad ng pagsang-ayon o pagpabor sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. At nariyan ang mga ilang halimbawa ng ating pang-abay na panang-ayon. Ang metapora o pagwawangis, isang uri ng tayutay na ginagamit sa tiyak na paghahambing. So halimbawa, siya ay isang anghel, ang kanyang kamao ay bakal, ang kanyang puso ay bato, ang kanyang puso ay ginto. Ano ba ang kahulugan ng konotasyon? Ito ang malalim na kahulugan ng salita batay sa pagkakagamit nito sa pahayag. At ang denotasyon naman, ito yung literal na kahulugan ng salita. Okay, para sa inyong pagsusulit, salungguhitan ng lahat ng pang-abay na panang-ayon na ginamit sa tula. Piliin sa tula ang salitang may kahulugang konotasyon at anong ibig sabihin nito. Gamitin sa pangusap ang salitang langit ayon sa kahulugang denotasyon pagkatapos ay ibigay ang kahulugan. Para sa letter D, tukuyin kung ang mga salitang may salungguhit ay may kahulugang konotasyon o denotasyon. Narito naman ang inyong gawaing pantahanan o mga takdang aralin. Narito ang ating susing sagot para sa ating maikling pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin sa Filipino 5 para sa unang quarter at ika-4 na linggo. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung kayo ay may mga katanungan, iwanan nyo lang ito sa comment section at pipilitin kong sagutin sa abot ng aking makakaya ang inyong mga tanong at klarifikasyon. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat at nawa ay may natutunan kayong bago sa ating aralin sa videong ito. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa week 5. Paalam!